nasa atin na si Attorney Michael Powa. Attorney Michael Powa, sir, magandang umaga po. You very calm. Lakay. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po, Sister El. Good morning, attorney. Ayan. Alam po niyo, Attorney, match po kayo ni Congressman na Chel Jokno. Chel Jokno, ayan. Salamat po. Isa pong pribilehiyo at malayo pa po yung ating kakainin para tayo umabot sa level ng ating mabutihing kongresistang si Representative Jokno. Magka-level na po kayo sa Pagiging kalmado. Sa pagiging kalmado. Doon lang po siguro. And then, sa tagal na rin, Attorney, pwede nang pantayan ang isang attorney congressman Chel Jokno. Ayan. Thank you po. Pero para sa akin, malayo pa po tayo doon. But yun, it was really an honor po and a privilege to be opposing. Very humble. Masyado naman po kayong humble, Attorney Michael Powa, sir. Ayan. Dahil masyado po kayong humble, Attorney Michael Powa. Hanapan po kayo ng sponsor para magkaroon po kayo ng merienda sa impeachment trial. Akala ko papadalhan mo si Attorney Powa doon lakay ano ba ang wala pa po ba kayong kape, Attorney? Ayan. Sila kay Attorney, marami tong pwedeng si Kuyang Jong Francisco, meron siyang coffee drop. Ayan. Sagot ko na po yung kape po ninyo. Ayan. Sige po. Okay po ako dyan. Ayan. Kuyang Jong, i-ready mo yung kape ng defense team. Ayan, oo. At siyempre, kailangan may itutulak naman yung kape. Hindi pwedeng puro pantulak lang. Dapat may pambara rin. Kuyang Chito Chavez ng Tinapayan, Kuyang, ha? Ayan. Totokahan na kita, ha? Ayan. Totokahan na kita para kinaateng, ha? Ayan. Totokahan na kita ng ano bang gusto tinapay, Attorney Powa, sir, ha? Pandesal. Ako gusto ko ensaymada. Panderegla. Ayan. Ako, pandesal lang po. Okay, pandesal kay Attorney. Monay. Ayaw mo nung putok. Ayan, anyway, kidding. Gusto ko yung pambungad mo kay Attorney Powa lakay. Naman para kasi Friday ngayon. Chill lang tayo, lang muna Attorney Powa, sir. Ayan, masyado natetense ang bayan. Lalo't nakatense ang zona ng presidente. May pasabog daw, earth-shaking daw. Baka lumindol ang kamera sa Lunes. Kailangan na may DACA cover and run. Walang hold. Run na agad. Run na agad. Anyway, Attorney Michael Powa, sir, ayan, dito po sa inyong pag-cross-examine dito kay Director Matibag. Ayan na. Matibag. Oo, natibag, malulupit yung mga sinabi niya, sir, ha, na sinasabi na ang Vice President daw po ay meron ng nakontrata, hindi lang balak, may plano na na ipapatay po ang Presidente, First Lady at dating Speaker Romualdez, sir. Ayan na. Well, yan naman po ay naging testimonya ng ating director ng NBI, ang ating butihing si Attorney Matibag. So sa atin naman po, kung ano naman po yun, no, nasabi naman din doon na yung investigation is still ongoing. Kung meron mga maging resulta yan, tayo naman ay handa din nating harapin, no, kung ano man ang sasabihin nila. At kampante naman po tayo na madidepensahan natin ang Vice Presidente, lalo na sa larangan na yan. Dahil iba po talaga ang pananaw namin sa naging mga pahayag noon. Although, syempre, hindi pa naman namin mailatag sa publiko kung ano ang aming kabuuang depensa at pananaw dyan, kailangan pa natin intayin, no, na kami naman ang magrepresenta ng mga ebidensya namin pagkatapos ng prosecution. Napaghandaan niyo ba, Attorney Michael Powa, sa yung sinasabing yun daw security group ng Vice Presidente ay ang ilan daw po ay persons of interest dito sa issue ng pagbabanta ng Vice Presidente? Opo, well sa atin naman po, no, tayo ay mag-aantabay lang tayo kung ano man ang maging resulta. Hindi kasi tayo privy sa mga detalye ng kanyang sinasabing investigasyon. Ganun pa man, malaki naman ang tiwala natin, no, sa ating mga men in uniform, ika nga, na I don't think they would engage in something like that. But again, I don't want to prejudge anything or preempt anything. Nagsabi naman pong ating butihing direktor na talagang meron silang ginagawang investigasyon. So hintayin lang po siguro natin yung resulta kung sakali, no, and then we will respond to issues then.
Sa next sa article, Attorney Powa, sir, ayan, yung pagsusumpi na po dito sa tax and bank records ng mag-asawang Vice at Attorney Manscarpio. Ito ba ano ang aksyon nyo? Tutulan nyo ba yan o haharapin nyo ng ano yan? Haharapin nyo na sa korte? Opo. Well, ang nasabi naman natin nung oral arguments, inilatag natin yung ating mga punto kung bakit dapat hindi pwedeng isapina itong mga ganitong mga bagay, mga financial records spanning all the way back to 2007. Pero ganun pa man, nirerespeto natin ang naging ruling ng ating presiding officer at ng impeachment court. Ngayon naman po, dyan naman parati yung option na kung kami talaga gustong umakyat sa Supreme Court, palagay namin nandyan yung option. Although sa ngayon, di pa namin pinag-iisipan na umakyat at kung sakali mang mailabas nga yung mga bank records, siguro mag-object na lang kami kung sa tingin namin na kailangan mag-object sa tamang panahon. Pero kung ano man po ang mangyari, handa naman po tayo. Tayo naman po, sa totoo lang, in-anticipate na po natin yung posibilidad na talagang ipapasupina at mapagbibigyan yung supina na yan. So, tayo, kung lumabas man lahat yan, handa po tayong depensahan at sa aming pananaw po, sa aming pagsusuri, wala namang basihan yung mga aligasyon. So, haharapin natin yan punto per punto. Attorney Powa, medyo related, pero ang Vice President po ba ay nasa Pilipinas na? Dahil siya po pala ay out of the country? Opo, she's out of the country for engagements with, as I was told, Filipino communities abroad, yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. But as to when she's arriving, sa totoo lang, hindi ko po alam. Wala po akong detalye. Although magkausap naman po kami araw-araw dahil nga dito sa mga itong nangyayari sa impeachment, may constant communication. Pero ako rin, hindi ko na rin po tinatanong kung kailan siya babalik dahil I think more on the OVP functions naman niya yon. Ang sa akin lang yung sa legal. Meron po ba siyang mga manababanggit sa inyo patungkol dito, reaction tungkol dito sa ongoing na impeachment trial? Wala naman po. Ang huli lang po namin na pag-usapan actually is yung mungkahi ng ating presiding officer. Yung advice niya na baka dapat ang spokesperson ay someone who is not necessarily directly part of the lawyers that are appearing before the impeachment court para lang masiguradong hindi tayo madamay doon sa sub judice rule. So, yun po ang huli namin na pag-usapan. But maliban doon, wala naman po. Dahil alam naman yan alam naman namin yung ginagawa naming trabaho. So, kung meron man kaming ipapaalam, pag may mga urgent lang po talaga. So, just in case, attorney, mapapalitan ka na spokesperson. Sa ngayon, status quo muna po tayo dahil wala naman pa pong wala pa naman kaming napipili na spokesperson. Although, nung nakausap ko pong ating Vice Presidente, ang initial reaction or inclination is really that mag-stay ako as a lawyer rather than a spokesperson. So, yun po yung una namin na pag-usapan. At sa ngayon, wala pa naman tayong nahanap So, sa ngayon, talagang status quo muna. Ako pa rin muna. Mag-iingat lang po siguro ako lalo just to make sure na hindi tayo... Dahil naintindihan ko, out of pure concern din yung kay presiding officer Alam niya na sa takbo ng mga ng proceedings sa susunod na mga araw, baka hindi malayong posibilidad na matanong kami ng media out of the blue at baka may masabi kami that might be interpreted as talking about the merits. Ikaw na lang, Atty. Michael po, kasi gamay na kami sa iyo Ako, maraming salamat po. Isa pong malaking karangalan, lalo na galing sa inyo, Lakay Teo. So, ano po, kayo po, actually, yung mga tito ko po, fan na fan po. Anong pangalan? Batiin natin kaagad sila, Atty. Ayan, sino mga tito mo na yan, naku, nakakahiya naman. Siguro. Friday naman ngayon Gusto ko lang paabot sa inyo na talagang karangalan po para sa akin na nanggaling sa inyo yung ganyang mga kasalita. Napaka really kind words po on my part. Si Uncle, batiin mo na si Uncle. Hindi na po siguro dito. Huwag natin isali. Ayan, Atty. Michael po, sir, isa pa po, ayan bakit sa tingin namin parang chill-chill lang, makalma ang Vice Presidente? Ine-expect ba niya na hindi siya makakonvict dahil una,
alam niyo yung administrasyon nangangamba sila sa bilang, hindi makukuha yung Opo. 16 votes sa pahirapan. Yan ba ay isang dahilan kaya parang ang Vice President ay hindi nababahala? Actually, kung sa aking pananaw, hindi naman po dahil doon. Dalawang bagay po siguro, no? Unang-una, kampante naman siya na wala siyang nagawang kumbaga kamalian o katiwalian dito sa kanyang pamumuno. So chill siya. Pero ang mas importante, pangalawa, ang iniisip din niya kasi parati naman niyang pananaw ay lahat ng bagay ay destiny, no? So kung siya ay magiging pangulo or kung siya ay madi-disqualify dahil nga sa impeachment na ginagawa, kumbaga pinapaubaya na po niya sa Diyos at sa destiny kung ano man ang mangyari. Kaya siguro ngayon ang pinipili na lang talaga niya ay mag-focus sa trabaho niya, no, bilang Vice Presidente, pero hindi naman po sa walang pakialam dahil talagang nakikipag-usap po siya sa akin araw-araw, no? Even sometimes twice, thrice a day, ukol sa mga nangyayari sa impeachment para po na-update namin siya ng maayos. But yun lang po talaga. Yun naman po ang demeanor din ng ating Vice Presidente. Ayan, Attorney Michael Powa, sir, ayan, alam mo, ang dami espekulasyon na sa kalagitnaan ng impeachment trial, baka daw po mag-resign ang Vice President sa kanyang posisyon. Ano po ang possibility na yan na Attorney Michael Powa na pag-uusapan nyo ba? Sa akin po, wala po, kumbaga, wala po yung possibility na yan, no? Dahil matagal na pong napag-uusapan yan, pero ni minsan, hindi po namin yan napag-usapan man lang yung point of resignation. Because, alam nyo, nabanggit na rin sa akin ng Vice Presidente noon pa man, no? Bago Opo. pa mag-impeachment. Yung ganyang option to resign kasi para sa kanya ay hindi isang option actually dahil dun sa 32 million na bumoto sa kanya, ang pananaw niya dyan parang binigo mo, no? Tinalikuran mo yung binigay na boto sa iyo ng mga tao. So, hindi ko na po binibring up man lang yan at namin na pag-uusapan dahil alam ko na kaagad yung posisyon niya ukol dyan. Kasi alam mo, sabi na aking bubit sa Padre Fora, Attorney Opo. Michael Powa, Opo. sabi nga ang isang option ng Vice President ay mag-resign. Ayan. Kung halimbawa ay sabihin ituloy pa rin ang impeachment trial at i-convict ang Vice Presidente, may option pa siya. Pwede pa siyang umakyat ng Supreme Court. Tama po. Tama po. Tama naman po yung sabi ng ano nyo, no, bubwit sa Padre Padre Paula. Paula. Tama po 'yon. And to be very objective about it. Syempre po on the legal side, parati namang may ganyang option of resignation, hindi ba? Pero pagdating kasi sa Vice Presidente, hindi na po niya tinitingnan talaga yung ganyang option. At least from what I know and from how I've known her for the past few years, no? Talagang very firm siya na ano na lang ang iisipin ng lahat ng bumoto sa kanya kung ganitong binabatikos siya, bigla na lang siya magre-resign. Ayan. Attorney, meron akong pahabol kasi alam naman natin na may naging komento si Senator Judge Robin Padilla tungkol sa Opo. yung pagiging one-sided. So, para sa iyo, attorney, ano po yung tingin nyo yung nagiging takbo po ng due process ngayon? Okay naman po ba? Nasusunod naman po ba lahat ng due process? At wala naman po bang bias na nakikita on your end sa defense? Well, sa atin naman po, unang-una sa lahat, no, ayaw ko talagang magkomento sana sa mga sinasabi na kung sino mang senator judge, whether it be for us or against us. Kasi sa tingin ko naman, wala naman talagang for us or against us dito. Lahat naman sila, kung nagtatanong man, ay talagang may pinanghuhugutan lang na kailangan nilang maklarify. No? Ngayon, doon naman kay Senator Robin, hindi ko po gusto sanang komentan, pero kasi may ano din naman tayo dito, na meron naman tayong inaaral sa law school, naaral noon sa law school, na pagdating sa prosecution, the job naman is of the prosecution, more than to convict, no, is really to serve the ends of justice. So, it's not necessarily conviction. But, baka naman, I don't want to speculate kung ano yung ibig niyang sabihin doon, but gusto ko lang magbigay ng ganung pananaw, no. At panghuli, ano naman po tayo, I think from the past few weeks, although maraming lumalabas sa social media na kesyo one senator is lawyering for the defense or for the prosecution, I think in all impeachment trials before, talaga namang
nagiging ganyan yung mga batikos laban sa senator judges. But in all fairness, and let's just be fair to the senator judges, no, wala naman po kaming napapansin na ganyan kasi we have to give them the benefit of the doubt. So whether the comment is against the defense or nakakatulong sa defense, sa atin po, ang tingin ko gusto lang talaga malinawan, lalo na masalimuot yung mga aligasyon, mga issues, mga sinasabi na sa testimonya ng mga witnesses. Baka naman po gusto lang talaga malinawan ng ating mga senator judges at mapikita naman natin talaga in the following weeks pa kung paano ba talaga ang takbo because they are bound for to political neutrality. So siguro ang paalala ko lang sa taong bayan, baka pwedeng let's give the benefit of the doubt to all the senator judges. Alright. Attorney Michael Powa, sir, maraming salamat po. Stay cool, stay calm. Yes, so Thank you po, Lakay Deo, Kalmado. Sister El. Maraming salamat. It's always a pleasure to talk to you at magandang umaga po sa inyo. Thank you Thank very you, much, Attorney. Attorney Michael Powa mula sa Defense Team. Mr. President Dong, ano mas?